Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Unica Amargorin Suazo from Exalt Worship Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Julius Rayala upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Julius. Marami pong salamat sa inyong mensahe tungkol sa kalayaan kay Kristo. Handa na po ba kayong sagutin ang aming mga katanungan? Sa biyaya ng Diyos, Unica. Praise the Lord. Unang tanong po, kung ang batas ang nagsisilbing gabay sa tao, pero hindi yon ang magbibigay kapatawaran sa ating mga kasalanan, which is alam na natin na kay Jesus lang manggagaling, paano na ang mga taong nabuhay at namatay bago dumating si Jesus? Paano sila naging matuwid sa mata ng Diyos at ano po ang importansya nito sa panahon natin ngayon? Wow, magandang tanong yon, Unica. And to be honest, masyadong malawak na topic. Pero pag titignan natin sa Biblia, even sa Romans, for example, Romans 4:3, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi doon, nung ine-explain ni Apostol Pablo yung justification sa mga tiga-Roma, ginawa niyang example si Abraham. At sinabi doon na yung katuwiran ibinigay sa kanya dahil sa pananampalataya niya sa Panginoon. Even in Habakkuk chapter 2, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi din doon, ang mga matuwid ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So ibig sabihin, kahit pa sa panahon na dating dumating ang Panginoong Hesukristo, ang kaligtasan ay mananatili pa rin kay Kristo. Ibig sabihin, lagi pa rin yan sa biyaya ng Diyos, sa pananampalataya natin, kay Kristo lamang. Kumbaga yung by grace, through faith alone, in Christ alone. So, sila nabuhay na wala pa si Kristo. Ang pinakaiba nila sa atin, nanampalataya sila sa paparating pa lang na tagapagligtas. Tayo naman, naniniwala tayo kay Kristo na dumating na at binayaran na yung ating mga kasalanan. So kung tatanungin naman natin doon, pag-uusapan natin yung relevance doon hanggang ngayon, no, kailangan maintindihan natin na habang buhay pa tayo at wala pa tayong relasyon sa Diyos na maayos sa pamamagitan ni Kristo, wala tayong ibang mapupuntahan kundi impyerno. Kasi natural sa atin ang makasalanan at dahil ang Diyos ay banal, hindi tayo pwedeng makapunta sa Kanya. So yung kaligtasan, timeless yan. Kailangan pa rin natin ang Panginoon. Siya lang pa rin ang magiging daan simula noon hanggang ngayon, hanggang magwakas. Hindi ka makakapunta sa Ama pag di ka dumaan sa Panginoong Hesukristo. Sobrang klaro, Pastor. Marami pong salamat. Pangalawang tanong, may mga tao na kaya nilang makamit ang mga gusto nila sa buhay. Meron rin naman na mga kaya nilang maging matagumpay sa sarili nilang kakayanan na hindi kayang humingi ng tulong sa iba. Paano naman natin mapapaliwanag sa kanila na kailangan nila si Jesus? Tama yun. Alam mo, nilikha tayo unika ng Panginoon na kawangis niya. Ang ibig sabihin nun, meron tayong abilidad din na maglikha, magtrabaho, gumawa. Meron din tayong pag-iisip, di ba? Pero kailangan nating maunawaan na iba yung achievement dito sa temporal na bagay sa achievement sa pang-eternal. Sabi nga sa Hebrews 10, verse 4, hindi kayang iligtas ng dugo ng bull at ng tupa o ng sheep ang mga makasalanan. Ibig sabihin yung pagsunod mo sa batas, kahit na mag-sacrifice ka sa templo, kulang yon. Kailangan makita ng mga tao dito sa atin na ang buhay hindi natatapos dito lang sa mundo. Meron tinatawag na eternity. At ang sabi rin doon, makikita natin na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Hindi natin kayang iabot. Kung marireview natin yung pinag-usapan natin sa Galatians 2, sinabi doon ni Apostol Pablo sa verse 21, na kung kaya pala natin makuha ang katuwiran, para saan pat namatay si Kristo. Ibig sabihin, kailangan maintindihan natin lahat na ang kaligtasan, hindi natin to kayang ma-achieve. Kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano ka pa mapagbigay. Dahil trabaho to ng Diyos . Binigay ito sa atin ng Diyos. Siya ang gumawa ng paraan na nampalataya lang tayo kay Kristo. Through Christ talaga lahat. No, Pastor? So for the last question, paano malalampasan ng isang growing Christian ang ugali natin na bumalik sa dating sarili, na puno ng kumpiyansa sa sarili, pag-alala, mga maling pananaw at gawain? Paano magiging tunay na mamuhay ayon sa salita ng Diyos? Ang galing. Kasi makikita natin na talagang hindi natin kaya ito na mag-isa lang tayo. Kaya ang galing nung ginawa ng Panginoong Diyos sa atin dahil nung si Kristo ay bumalik na sa langit, binigyan tayo ng banal na spirito. At ang sabi sa Bible, yung banal na spirito nagbibigay sa atin ng kapangyarihan sa Acts 1:8 para magawa yung mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Diba? Kailangan makikita rin natin yung importansya ng Bible. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, yung scripture inspired yan ng Diyos
and profitable for everything, sa lahat ng bagay, para daw yung tao ng Diyos, magawa niya yung layunin ng Diyos sa buhay niya. Maganda rin i-capitalize din natin, mga kapatid sa Panginoon, no, yung simbahan. O yung tawag natin na fellowship or small group. Kasi may kita natin sa Philippians, meron tayong one spirit eh. Yun yung makakatulong sa atin na pagka meron tayong napapasukan ng maling katuruan, pwede natin itong maibahagi sa mga kasama natin sa church. And maganda, we constantly capitalize on that sense of fellowship, no? Yung paghalubilo, pakikipag-fellowship sa bawat mga kapatid. Kasi sabi sa Ephesians chapter 4, Unica, lahat tayo binigyan ng spiritual gifts. At ang purpose ng spiritual gifts ng bawat isa ay para ma-attain natin yung fullness ng Panginoon sa buhay natin. So hindi natin ito kaya mag-isa. Kailangan natin ng banal na spirito. Kailangan nating ibabad ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Kailangan natin ng kapwa natin mga Kristiyano na nampalataya sa Panginoon. And of course, sabi nga sa Thessalonians, pray without ceasing. Hindi naman sinasabi doon na magbundok tayo at walang tigil na panalangin. Pero ang ibig sabihin na Pablo doon para sa mga taga-Thessalonica, manatili tayo sa presensya ng pananalangin. Kailangan lagi tayong gising para alam natin kung tayo ba ay nandun pa sa linya ng Diyos na gusto niyang ipatahak sa atin. So talagang importante pong komunidad na you are surrounded with. Thank you so much, Pastor. Marami pong salamat sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for Sunday Fast Track. God bless!